Shop Plato's Closet tax-free August 2nd through 4th for back-to-school styles. We sell the trendy, gently used styles you need to make a difference in the world and in your wallet for back-to-school shopping. Save up to 70% off regular retail prices by choosing recycled styles. Save even more when you shop tax-free this weekend. Make a change that others can respect and repeat. Shop Plato's Closet in North Charleston and West Ashley this year for your back-to-school looks. Plato's Closet, located in West Ashley on Sam Rittenberg Boulevard and North Charleston on Rivers Avenue. Previously on B1 Gang Adventures. Kung ako sa inyo, hindi ko babayaran yung alahas. Ibig kasing sabihin, talagang ninakaw ko. Kalimutan mo na yun, Boging. Braille yung ginagamit nilang telepono sa center tulad ng ginagamit na Braille watch ng mga bulag pag tumitingin ng oras. Na-frame up ako. Na naman? Uy, wala na akong ipangpapayansa sa'yo ha. Na may aswang at multo raw sa center. Hoy, kutong lupa. Huwag kang makialam sa usapan ng may usapan. Iba pang mga gamit. At baka ibang klaseng multo nga ang mga iyon. Hello guys, what's up? Welcome back sa ating video. And bago tayo magsimula, magbabasa muna ako ng mga comments since na-miss ko kayong lahat. Sobra. Ito, binabati ko muna si Creepypad, sabi niya. Support, bisita ka naman sa bahay ko, napusuan ko na bahay mo po. Baka channel to. Sige, bibisita tayo sa kanyang channel at tayo magsusubscribe. Supportahan natin yung mga channel na ito. Yan, kay Creepypad, shoutout po. Maging kay Sally Kabakungan, shoutout po. 6 days ago, nag-comment siya sa kwentong sasakyan. Nice one daw. Pusuan din natin yan at i-like. Kay JR Astilia, bakit po di na nasundan yung kwento ng B1 Gang? Ito, kasi dito na ako magre-reply pinusuan ko lang. Kasi naging busy po tayo. Ayan, pero may mga na po ako, may mga na-record na ako, i-upload na lang. Libang na libang ako makinig. Salamat, sabi ni Jenny. Salamat din po. And sir, bakit wala na pong upload? Naging busy po kasi ako. So, yun nga po, sorry. Naging busy ako in the past month. Kaya po ganun. And then ayun, ang dami nagko-comment dito sa yung mga season 1 na mga videos. Sabi niya, ang lakas ng background music. Ayun, try nyo po makinig sa mga bago, although hindi na nasundan nga. Ayun, kasi ayun nga, kapag yung mga simula, 'di ba? Syempre nag-a-adjust pa, hindi ko pa masyadong alam yung mga settings. Ayun, so ngayon medyo okay na. May mga equipment na ako kasi dati yan, headset lang yan, tapos ini-edit ko lang sa phone yata yun. Anyways, ano na ba tayo? First year na ng podcast natin, anniversary na ng podcast natin. So, maraming salamat po sa patuloy na nakikinig sa ating podcast. Ayun, teka lang. Nagsimula tayo noong June 2018. So, first year anniversary ng ating podcast. So, sana i-comment down po ninyo ang inyong mga pagbati at pa-shoutout na rin. Yan. And then, kay Paula. Ba't hindi na ata nasundan yung kwento? Ala na ba ang lihim ng dilim? Ayan. Yan nga, kay Paula de la Cruz. Ito na po, i-upload na. Pasensya na. Magulo ang kwento. Old Barrio. Sabi ni Freddy Mariano. Oo nga naguluhan din ako dyan sa book na yan. Binabasa ko yan. Ang ganda ng boses mo, sir, pero yung pagkakabasa mo, sa kwento, hindi po maganda. Oh, okay.
Thank you. Wala na po bang B1 Gang na upload? Meron po, sabi ni No Name Girl. Bakit English tapos Tagalog story? Ganun talaga. Pasensya na. Kasi hindi lang naman tayo, may mga viewers din tayo from, English-speaking countries. That's why I have to upload some English stories. Joke. Ayan. Ibang klase si Ka Elias, sabi ni Absolute Failure. 2 weeks ago, wala akong maintindihan. Boring. Ganun eh. Ako rin, actually, nung binasa ko yan, yung mga books, yung mga stories sa season 2, medyo wala rin akong naintindihan. Ayun. Ito, nag-effort siya sa pag-comment, sabi ni Abelardo Jimenez. I think hindi na kailangan ng eksperto sa ganyang situation. Kung hindi naman niya na-experience ang makita ng kung ano-ano sa Balete Drive dahil wala naman siyang third eye. At kung ayaw naman nung nagpapakita na ito ay At kung ayaw naman nung nagpapakita na ito ay magpakita sa kanya o sa kanila. Kumbaga, to see is to believe. Kung meron man, ang naka-experience lang ang nakakaalam. Medyo magulo ang comment. Sabi ni Abelardo Jimenez sa comment niya sa Season 2 Episode 1 ang katotohanan sa Balete Drive. Ito naman, si Betty Boop. Shit, na-imagine ko ang ganda po ng story. Yon. Thank you. Comment niya sa One Night Initiation. Sabi naman ni Criselda Acuña, 3 weeks ago, pasensya na ngayon lang nakapagbasa talaga ng mga story. Comment niya sa Merong Langit. Sad emoji, grabe yung story, ang sakit, tulo pati sipon ko. Salamat sa mga nagkakagusto sa story. Ayan. Pwedeng practicein ang kwento bago inarate. Ayun. So, ayun. Matagal na po kasi yan. Huwag kayong inaway. Matagal na po yung mga kwento na yan. So, yun. Matagal na po sila. So, pagpasensyaan nyo na. Etong mga nasa season 5 na stories, season 4, medyo okay na po. So, yun. Pasensya na ha. More kwentong aswang po, sabi ni Boss A. Opo, meron po. Nag-comment siya sa ating live. OMG, nakakatakot. Baka na-engkanto na yung isa. Sabi ni Walam 3 weeks ago sa One Night Initiation natin. Ay, ito. Sabi ni Karen, ang masugid na nakikinig sa atin. Haha, naranasan ko na nung NSTP namin nung college 2011 din sa Tanay Rizal. Kampo ng mga sundalo, ganyan din. Hirap, halos sumuko na ako na may hika. Hirap, akit kami sa bundok 3 days. Kami talagang pinaranas sa amin yung pagiging sundalo. At yung mga maarting babae, walang choice pero kailangan para makagraduate ng college. Ayun. So, ayun yung mga comments natin. Salamat sa mga nag-comments. And without any further ado, ito na po ang ating kwento. B1 Gang, Chapter 3. B1 Gang Case File Number 3, Kabanata 3, Gino versus Miss Puzon. Isang umaga, sumabay si Gino sa mga batang bulag na nag-aaral sa nursery sa pagpasok sa center. Hinawakan pa niya sa kamay ang isang batang namataan niyang iniwan na ng magulang sa may gate. Akala tuloy ng bantay ay kamag-anak niya ang bata kaya hindi siya sinita. Lumingon siya at nakita niyang nagpaiwan sa may gate si Kiko. Sumama ito sa kanya. Nahuli niyang tatawa-tawa ito habang sinusundan siya ng tingin. Lihim na natawa rin si Gino sa sarili. Alam niya kung bakit siya pinagtatawanan ni Kiko. Nakasuot kasi siya ng itim na salamin at kunwari kakapakapang naglalakad sa tulong ng hawak na puting walking stick o baston habang inaakay ang kinorsonadang bata. Nag-alis lang ng shades si Gino nang makarating sila sa gazebo.
Sadyang itinayo ito sa di kalayuan sa bungalow para may masilungan at maupuan ang mga magulang habang naghihintay sa kanilang mga anak na nag-aaral. Tinabihan ni Gino ang isang babaeng tipong walang kapansanan. Nagsimula siyang magtanong. "Mrs., balita ko ho minumulto ang center. Totoo ba yun? Ngayon lang kasi nakapag-enroll ang kapatid ko rito kaya hindi namin alam." "Yun ang balita," wika ng napagtanungan ni Gino. "Meron din daw hong aswang?" "Yun din ang sabi-sabi, pero wala namang nakakita. Pero nitong mga nakaraang buwan ay may nakakita raw sa multo." Nag-antanda pa ang Ale bago magpatuloy. "Marami talagang nagsasabi na haunted yung bungalow. Isa na si Miss Puzon. Kaya nga raw hindi siya nagpapang-abot ng gabi sa center dahil nagpaparamdam daw iyon sa kanya." "Sino pa ho ang nakakita na may nagmumulto bukod kay Miss Puzon?" "Yun daw security." Isang may edad na lalaking bulag na katabi rin nila sa upuan ang sumagot. "Sa gabing araw madalas na may naririnig siyang naglalakad kahit walang tao. Ewan ko ba sa kanila? Hindi ko naman kasi alam yung multo-multo dahil sanay akong walang nakikita." Natatawa pang dagdag nito. Sumingit ulit ang babae. "Kako naman ay baka may namatay dyan kaya pinagmumultuhan. Matanda na kasing bahay na yan. Itsura pa nga lang nakakapanindig balahibo na." "Naku, mahirap nang magsalita. Kung may iba nga lang na paaralan para sa mga bulag na malapit-lapit, di sana inilipat ko na yung anak ko." Saka tumayo ito at iniwan si Gino. Tumahimik na rin ang lalaking bulag na kausap ni Gino na para bang ayaw ng pag-usapan pa ang tungkol sa multo o aswang. Hindi na nagpilit si Gino. Lumingon siya at nakita niya si Kiko na matamang kausap ang gwardya sa may gate. Sinamantala niyang hindi nakatingin ang gwardya at pasimpleng lumakad siya patungong center. Muli niyang isinuot ang salamin at ginamit din ang baston sa paglalakad. Walang tao sa pinakalabi ng center. May narinig si Gino na mga batang nagkakantahan. "Mag-exercise tayo tuwing umaga, tuwing umaga, tuwing umaga." Dahan-dahang lumapit si Gino at sumilip sa kwartong pinagmumula ng kantahan. Noong unay pasulyap-sulyap lang si Gino sa bintana ng kwarto nang bigla siyang mapatawa sa sarili. Bakit pa nga pala siya magtatago sa mga bata bulag naman ang mga ito. Hindi siya makikita ng mga bata kahit nakaharap ang mga ito sa kanya. Malilinis na ang mga ngipin, masarap kumain, di lang maliit, nagsasabing huwag kang magsinungaling. Nakatalikod noon ang matabang nursery teacher kaya hindi napansin si Gino. Nakaharap ito sa pinto sa likuran ng silid-aralan. May kausap. "Adel, tigilan mo na nga yung kakakwento ng minumulto ang center at baka wala nang magpunta dito. Unti-unti nang hindi nagsisipasok ang mga pupils ko." Nauliningan ni Gino na sabi ng matabang teacher sa kausap nitong babae. Hindi naman niya matanaw kung sino ang kausap nito dahil natatakpan ang pinto. Patuloy naman sa pagkanta ang mga bata. "Maliliit na gagamba umakyat sa sanga. Dumating ang ulan, tinangay sila. Sumikat ang araw, natawa sila." Malakas ang pagkanta ng mga bata kaya hindi na nauliningan pa ni Gino ang pag-uusap ng matabang teacher at ng bisita nito. Narinig lamang niyang natatawang nagpaalam ang babaeng kausap ng guro at humakbang na ito palabas ng pinto. "Makikita ako ng bisita," naisip ni Gino. Lumayo agad siya at naghanap ng mapagtataguan. Mabilis na binuksan niya ang pintuan ng katabing kwarto at agad siyang pumasok sa loob. Tahimik naman niyang isinara agad ang pintuan at pinakinggan niya ang tunog ng mga hakbang ng babae sa sementong pasilyo. Huli na nang malaman ng binata na ladies room pala ang napasok niya at sa kamalasan ay doon din niya naririnig na palapit ang babae. Papasok din sa CR ang babae. Naghagilap ang mga mata ni Gino nang mamataan niya ang isang maliit na utility closet. Agad siyang lumapit doon. Tamang-tamang bumukas ang pinto ng CR nang makapasok si Gino sa maliit na kabinete na tambakan ng floor mop at iba pang gamit na panlinis. Ngunit sa malaking pagkagulat ni Gino ay ang mismong pinagtataguan niyang closet ang pilit na binubuksan ng babae. Namutla si Gino at lumakas ang kabog ng dibdib niya. Baka naman nakita na siya kanina.
Pawisang naghintay sa pinagtataguan si Gino. Pigil ang hininga. Patuloy na inuga-uga ng babae ang pinto. Mabuti na lang at agad na ikandado ni Gino ang pinto pagpasok niya kanina. Nila kaya ito ni Alex? Narinig niyang tanong ng babae kahit wala itong kausap. Nakiramdam siya sa susunod na maaari nitong gawin. Nakahinga lang siya ng maluwag nang marinig niyang lumabas na ng CR ang babae. Hindi na nagpilit na mabuksan pa ang kinaroroonan niya. Palabas na siya ng utility closet nang hindi sinasadyang matabig niya ang ilang kahon ng sabon, tabo at iba pang kagamitan sa paglilinis. Napakislot siya nang biglang umalingasaw ang ingay ng mga nahulog na gamit sa sahig. Napakagat ng labi si Gino. Takot na baka may makarinig sa nalikhang kalabog. Mabilis siyang nagbalik sa loob ng closet upang muling magtago. Tiniis na lang niya ang masangsang na amoy ng pinaghalong sabon, cleanser at asidong panlinis ng inodoro. Parang napakatagal ng panahon ng lumipas sa paghihintay ni Gino kung may nakarinig sa ingay. At kahit mahilo-hilo na siya sa mga amoy ng naghalong sabon at asido ay tiniis niya iyon, huwag lang siyang mahuli. Nang matiyak niyang walang nakarinig ay tahimik na lumabas siya ng closet upang makasagap ng preskong hangin. Iiwanan na sana ni Gino ang kalat sa sahig nang biglang nagsalubong ang mga kilay niya sa pagtataka at pagkamangha. May kahalong ibang gamit ang mga sabon na nahulog sa sahig. Bukod sa mga basahan, cleanser at tabo ay may mga bagong cassette tapes ang nagkalat sa sahig. Tumilapon ito mula sa isang nakabukas na kahon na kasamang nahulog ng mga nasanggi niya kanina. Noon din niya napansin ang iba pang mga kahon na nakasalansan na inaakala niyang kaninang binasurang mga gamit lang. Nanangkit ang mga mata ng binata. Nagdududang sinilip niya ang laman ng iba pang kahon. May mga cassette players. Puro bago. Kinutuban na ang teenager. Ano ang ginagawa ng mga kahon ng tapes at cassette player sa utility closet sa CR ng mga babae? Paano ka nakapasok dito nang walang visitor's pass? Nagulat pa si Gino nang bigla siyang sitahin ng security guard na nagpapatrolya sa bungalow. Hindi niya namalayang nakalapit ito sa likuran niya. Palabas na siya noon. Mabilis na hinugot agad ng gwardya ang malaking batuta nito. At iwinasiwas ngayon na halos nakadikit na sa mukha ng binata. Pilit ngumiti si Gino at pinalaki pa ang boses para hindi mahalatang malakas ang kalabog ng dibdib niya. Bakit boss? Nagpaalam naman ako sa inyo kanina, hindi mo lang siguro natandaan. Nagdududang sinipat siya ng tingin ng gwardya. Wari, pilit ninatandaan kung nagpaalam nga ang kaharap. Naalala na naman ni Gino na nakalimutan pala niyang isuot ang salaming dikulay kaya siguro siya nahalata. Pati ang hawak niyang baston kanina ay hindi na niya naalala kung saan niya naiwan. Bulag ka ba? Kesya mabisto sinabi ni Gino ang totoo. Hindi boss. Bisita ka rito? Tumango ang teenager. Ngumiti sa bantay. Bakit wala kang suot na visitor's pass? Teka, hindi ko ba naiabot sa'yo kanina? Ang gwardya naman ang hindi nakasagot. Bakit Alex? Anong problema? Nabosesa ni Gino ang isa sa dalawang babaeng papalapit sa kanila. Ito ang babaeng kausap ng matabang teacher. Ito rin ang pumapasok ng pilit at nagbubukas ng pinto sa utility closet kanina. Binasa ni Gino ang name tag nito sa dibdib. Puzon A. Pinagmasdan niya ang kakaibang hugis ng mukha ng babae. Tinandaan niya. Ang kasama nitong babae ay Villa T naman ang nakasulat sa name tag. Wala ma'am. Nagtaka lang ako kung paano nakalusot ang isang to. Nakapasok na naman ng hindi mo alam. Aba Alex, napapabayaan mo na yata ang trabaho mo. Dumadami ang nahuhuli nating trespassers. Saan ka ba punta ng punta? Galit na sabi ni Miss Villa. Hindi naman ho ako umalis sa pwesto ko ma'am. Pagtatanggol sa sarili ng bantay. Paano ka nalulusutan? Sabi ni Miss Villa uli. Siguro ho'y sumasalisi kapag nakatalikod ako. Paliwanag pa nito. Parang may sa demonyo Naka-ismid na parunggit naman ni Miss Puzon. Biglang naalerto ang gwardya. Baka ho yan ang aswang ma'am. Nag-anyong tao lang. Natigilan ng mga babae. Sinipat mabuti ng tingin si Gino.
Patingin nga ng ID mo. Tarantang naghagilap si Gino. School ID card ang nakuha niya sa pitaka. Iyon ang iniabot. Tatango-tangong sinuri iyon ni Miss Villa. Binaliktad. Ang layo pa ng pinanggalingan mo. Sa Singalong pa. Paano ka napadpad dito? May kakilala ka ba rito? Umiling si Gino. Wala po, may sadya lang po sana ako. Ano? Ngumiti si Gino. Pilit na pinakakalma ang sarili. Gusto ko lang ho sanang mag-apply ng trabaho kung may bakante kayo. Halatang hindi naniwala ang mga kaharap sa palusot niya. Walang bakante rito. Formal na wika ni Miss Villa sabay sa uli ng ID kay Gino. Saka sumenya sa gwardya at nagbilin. Paalisin mo na yan, Alex. Siguraduhin mo lang na hindi na siya babalik. Yes, ma'am. Sambot agad ng gwardya. Tinalikuran na sila ng mga babae at umalis. Binalingan ng gwardya si Gino. Oh, hindi mo ba narinig ang sinabi ni ma'am? Hindi na hinintay ni Gino na ipagtabuyan siya ng gwardya. Nagmamadali siyang lumapit sa pinto at mabilis na lumabas ng bungalow. Isang malalim na paghinga ang pinakawala ni Gino nang makalabas siya ng gate ng center. Hello guys, nais ko lang i-shout out yung mga Pinoy horror YouTube narrators tulad nila Lagim Media TV, Hilakbot TV, Bulalord Stories, kay Sir Prol Bringuela, Tagalog Horror Stories, Room 666, Horror Tagalays PH Horror Stories, Dolls and Spooks, kay Ma'am Rosalyn de la Vega, Pinoy Creepypasta, Ginoong Takip Silims, Scary Stories, Pinkish Banana, Pinoy Midnight Stories, Haunted Philippines Tales, Scream PH, Hadlock TV, Incognito Stories, Creepypad, Ate Jolly, Mischievous Viing, Emskimoto, at Nginig TV. And shoutout ko po sa inyo, no? And meron po kaming GC ng mga Pinoy horror channel narrators. So, nakakagala kasi nagkakaisa po yung mga creators para sa inyong mga listeners, para sa ikagaganda palalo ng community na ito. So, nagpapasalamat ako ng marami dahil naisama nyo ako sa community na ito, sa community ng mga creators para sa inyong mga listeners. So, thank you po so much. Thank you guys. I hope tumatag pa yung mga channels natin and mabuhay tayong mga Pilipino. Maraming salamat. Shop Plato's Closet tax-free August 2nd through 4th for back-to-school styles. We sell the trendy, gently used styles you need to make a difference in the world and in your wallet for back-to-school shopping. Save up to 70% off regular retail prices by choosing recycled styles. Save even more when you shop tax-free this weekend. Make a change that others can respect and repeat. Shop Plato's Closet in North Charleston and West Ashley this year for your back-to-school looks. Plato's Closet, located in West Ashley on Sam Rittenberg Boulevard and North Charleston on Rivers Avenue.